kanya pong kabutihan. And I'm so glad to tell you, brothers and sisters, that our church in Cabugao ay patuloy po na binebless at ginagamit po ng Panginoon dahil nung anniversary celebration po nila, kasama po natin lahat ng mga taga-regional mobile group ng PNP, and they celebrated with us. So I feel so safe habang ako po ay nagpipreach ng word dahil nakakatuwa na makita even the men in uniform dun po sa Apayao ay talagang they go to church and they celebrate with us. Okay? Sana lahat po ng mga probinsya ay ganyan ang mga men in uniforms. They worship God with their uniforms. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. So they celebrated their 11th year anniversary and purihin ang Panginoon dahil patuloy po silang nag-expand at patuloy din po ang kanilang very active, ang kanila pong soul winning programs in their church, and even their discipleship ay nakakatuwa dahil ang dami pong mga bagong mukha na itinatayo ng Panginoon bilang mga co-workers po nila. Another ay last week, wala din po kami dahil I was invited to officiate a wedding in Manila. At nakakatuwa po tingnan, yung pong mga dating mga kabataan lang na tinuturuan po natin dito ay nagsisipag-asawa na at nagsisipag-anak. Kaya ang ganda po ng program sa Manila, no? If you cannot win souls, make souls. Okay? So, ang dami na po nila mga bit-bit na mga anak. Dati-rati, puro mga young people lang, young professionals ang nagmi-meet. Ngayon ho ay lumalaki na po yung kanilang children church. So, we're so happy to see how God moving in their church, in their mission, sa kabila po ng napakaraming mga pagsubok din nila sa buhay, and even their ministry ay patuloy po silang pinalalago ng Diyos. Okay, so nakalimutan yatang i-announce, ang atin pong year-end celebration will be on December 28. Okay, that is Sunday. So we encourage everyone to come and attend. Mag-umpisa siguro tayo na mas maaga para ma-enjoy po natin yung Bring Me Something. Year-end celebration, hindi po ito Christmas program dahil alam naman natin nag-breakthrough na po tayo sa celebration na ito. It is just a year-end celebration. Dapat din naman na ipagdiwang po natin yung isang taon na pagsama ng Diyos sa atin. Amen. So, ito po ay come one, come all. But of course, bring your own baon. We will all have our lunch together dito po sa church. Okay? So, December 28, magkita-kita po tayo 9 o'clock hanggang sa matapos, kung hanggang matapos. Okay, so po pwedeng mag-prepare po yung mga women of worth natin. Kung meron po kayong nais i-present. Sinabihan ko po si Miriam na mag-prepare ng mga numbers. Numbers ba o special number? Okay. Huwag niyong masyadong i-perfect. Mas maganda po yung maraming nagkakamali para may pagtawanan po tayo. Hindi naman ho ito paligsahan, hindi naman ito pagandahan. Ang mahalaga po ay makipag-participate po tayo. Okay? So may mga grupo-grupo na po yatang kinakausap tayo para po sa mga special numbers. So, be sure that it will be very special. Okay, so praise God. Kasama po natin ngayon, Balikbayan from Hong Kong. One of our cell leader, ang aking textmate. Si Sister Sheila. Pwede bang tumayo kapatid at ma-acknowledge? Yan. Kasama nga po yung kanyang family. Pwede bang tumayo lahat ng kanyang family, please? Yan po ang kanyang gwapong asawa, si Dennis, and the kids. Welcome. At hindi ko hangko napakadaan ng agawid kagayam. Pero nabalitaan ko na lang nung nakita ko yung picture dito na nandito ka. So we're so happy to have you, and let's serve the Lord together habang nandito ka sa Pilipinas. Okay?
Sino pa ba? May mga bago pa ba tayo sa kalagitnaan natin? Puro luma na. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka? Okay. Praise God. Ayaw nga pala! Nakalimutan ko. Hindi kasi sandali lang to nawala eh. Of course, si Rod from Thailand. Welcome. Pero aalis din po siya in few days. Babalik po siya ng Thailand. See you in Thailand. Maganda sa Thailand. Ang daming Thailander. So, kung kayo po ay nagpaplanong magbakasyon, maganda pong maranasan nyo ang pumunta sa Thailand. Okay. Masarap yung kanilang buwaya doon. Kinakain po kasi ang buwaya sa kanila sa Thailand. Okay. Natikman ko ang sarap. Dito po kasi yung buwaya nanguhuli. Okay, so I was asking God, sabi ko, Lord, anong ituturo ko sa Sunday? At maghapon po ako dito sa church kahapon para po tingnan ko ano ang dahil na-miss ko po ang church for 2 weeks na wala po ako. So kami po ay naglinis-linis. Nakakatuwa dahil for the whole day na ako po ay nagtatanong sa Lord ko anong ituturo ko sa inyo ngayon o wala po siyang sagot sa akin. Pero nito lang, I was so touched with this devotion na akin pong pinagbubulay-bulayan. So let's open our Bibles please in the book of Luke. At gusto ko lamang po i-share sa inyo ang turo po na ito or lesson po na aking nakuha. I hope na makapulutan din po natin ang aral. Luke chapter 17, beginning verse 11 hanggang po sa verse 19. Luke 17:11 to 19. Sabi po dito, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. 16. Verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Sabay-sabay nga po natin basahin ang verse 19. Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin, Lord, we come to you today. May you bless, Lord God, your word, and may you also bless every heart and every ear that will receive your word. And I pray, Lord, that may your glory come to this place and your very presence, Lord God, flow like a river and begin to fill every heart. At Panginoon, sa araw po nito, ang mga salita mo naming tatanggapin, magdala nawa, Panginoon, ng kalayaan sa buhay po namin, Panginoon. At ang mga salita mo na amin pong tatanggapin ay magdala nga po ng ibayong pagpapala sa bawat isa na tatanggap. Bless even those watching online, wherever they are. And God, I pray, touch every soul, touch every spirit, touch everybody. So that today, Panginoon, ang mga salita mo na ito ay matanggap namin ng may kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Binigyan po natin ng title, ang topic po nito, Be Thankful in a Thankless Generation.
Magpasalamat po tayo sa mga panahon po na ito kahit pa na ang henerasyon natin, ang panahon po na ito ay panahon na puno ang sanlibutan ng mga taong hindi marunong magpasalamat. Amen. Mga taong hindi marunong bumalik at magpasalamat sa Panginoon o sa mga tao na dapat po nilang pasalamatan. Now, brothers and sisters, be thankful in a thankless generation. Alam niyo po ba na ang pagpasalamat po natin sa Panginoon is also a way of worship? Ang marunong kang magpasalamat sa Diyos ay isang paraan ng pagsamba. Ang isang taong nagsasabing, sumasamba ako sa Diyos, pero walang panahon na lumapit at bumalik sa Panginoon, ay hindi po katotohanan na siya ay palasamba sa ating Panginoon. So thankfulness is a way of worship sa ating pong Panginoon. In 1 Thessalonians, kung pabasahin po natin, chapter 5 of verse 18, ano ang sabi po ng Bible? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. It is God's will na ang tao ay marunong magpasalamat sa Diyos. Saan daw doon? Saan? In all circumstances. Sabi nga po natin, in all circumstances. Kaya kakampi ang circumstances mo o hindi. Advantage or disadvantage, alam natin, ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao nagaganap dahil may purpose ang Panginoon na dapat mo siyang pasalamatan. Sabi mo sa katabi mo, thank God in all your circumstances. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin. Marunong daw po tayo magpasalamat. Yun po ang sinasabi ng 1 Thessalonians. Psalm 107 verse 1. Ano ang sinasabi po ng Bible? Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga bilin ng Panginoon tungkol po sa pagpapasalamat. Okay? Give thanks unto the Lord, for He is good. Sabi nga po natin, He is good. Say it again, He is good. Walang nangyayari sa buhay ng tao na hindi po natin ikabubuti. Pastor, mabuti ba na wala kaming ulam ngayon? Minsan dapat po natin pasalamat. Alam nyo, pagtanda natin, darating yung panahon, ang dami mong mga iiwasang pagkain. Pero ngayon at matanda na po tayo, bumabalik po sa alaala natin, bakit kasi hindi ako nagtiis nung araw? Lalo nung panahon namin, meron po kaming bisita galing Manila, maalala ko, ang ganda pala dito sa probinsya nyo, Pastor, sabi niya kay Pastor Scott, kasi kumakain kayo ng bakod. Bakod. Kasi lahat ng pinakain namin sa kanila, makalakalantay lang ang gibaw. Okay. Yun po ang mga umaakyat sa bakod, yun ho ang pinakain namin sa kanila. Kaya sabi po nung pastor na bisita namin, Pastor, ang ganda naman dito sa probinsya nyo. Ha? Dahil lahat ng bakod di kinakain ninyo. Pero nangarap po tayo na para bang hirap na hirap ang buhay kapag puro gulay ang pagkain. Makita nyo po yung mga anak natin? Di ba? Pagka nagluto ka ng puro gulay, yung green na green. Okay. Ang tanging brown ay yung bawang. Yung bawang. Lahat yan magsasabi, Lord, thank you for the food. In Jesus' name, amen. Tapos sasabihin, ayoko ng ulam. Pero nung araw, yan ho ang pagkain natin. Nabuhay tayo dyan. Pero alam mo, sa puso't isip natin nung araw ay, kailan kaya kami makakain ng karne? Kaya nung nagkaroon ho kami ng pagkakataon
na makabili ng karne, kinain naman namin to the max. Ngayon, pinababalik kami ng doktor, balik ka sa gulay. Ang kahirapan nung araw, yung panahon na walang cellphone, na walang TV, na yung makikinood ka sa kapitbahay pa, sisilip ka sa butas tapos tatakpan nila. Pero kahit pa paano, tayo po nung panahon natin, medyo matino pa tayo. Di ba? Ilan ho ba ang mga 50 years old above? Di ba? Walang motor. Kaya, kompleto exercise natin. Ngayon, bibili ka ng yelo sa kanto, nakamotor ka. Nilalakad namin ilang kilometro galing school. Akala ko noon ay sumpa sa amin ang kahirapan nung araw. Yung pala, blessing. Pero hindi po kami natutong magpasalamat sa kahirapan ng buhay nung araw. Lahat kami nangarap, sana umasenso kami, ayaw na namin ng gulay. Kaya nagtrabaho, nag-overtime, kumain ng napakaraming karne, eto na ngayon. Di ba? Ngayon, nangangarap kami, kailan kaya kami babalik doon sa dati? Yung healthy ka, maayos ka, kompleto ka ng lakad. Di ba? Ngayon, yung mga anak natin, pangamba tayo sa kanila ngayon. Kasi wala na silang ehersisyo, wala na silang pagkaing maayos, di ba? May kasambahay po ako, gustong gusto. Ang ulam niya lagi, dapat ano yan? Prito. And we are so worried kung ano magiging buhay niya. Kaya kahit matanda na po ako, ay nag-overtime po ako to prepare para po sa kanyang kinabukasan dahil hindi ko po alam. Kayo po ba? Nagpasalamat po ba tayo nung tayo mahirap? Uy, walang naghihirap. Lahat mayayaman ng membro ng 611. Purihin ang Diyos. But give thanks to the Lord for He is good. Can I hear amen? God is good na wala po siyang ginawa, pinangarap, inisip para sa atin, kundi ang kabutihan po natin. Nagpasalamat po ba tayo sa mga magulang nating magagaling magbubunga nga? Nung araw, galit na galit tayo. Pero alam niyo kung bakit tayo ganito? Dahil sa kanila. Ilan ho dito sa mga loob nung nakailang hanger po ba kayo nung bata kayo? May hanger na ba nung araw? Meron. Ang hanger namin nung araw, kahoy na malalaki. Hindi katulad ngayon na hanger na plastic pag pinalo sa'yo, nababali. But thank God, God is good kahit po nung panahon na nandun tayo sa kahirapan ng buhay. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things in the name of our Lord Jesus Christ. Can we read this aloud? Always giving thanks to God the Father for everything. Sabi nga po natin, everything. Say it again, everything. Isipin nyo yan. Kung sa lahat ng bagay magpasalamat kayo, gaano kahabang pasalamatan kaya ang pwede mong gawin sa Panginoon? Okay? Pero ngayon, pag nagpasalamat tayo sa Diyos, Lord, thank you sa lahat. Pero hindi na po natin ma-appreciate yung pagte-thank you natin sa Diyos dahil hindi po natin na-itemize kung ano yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Di po ba madalas ganyan tayo? Fast break, pati prayer natin. Lord, thank you in everything. Kaya may iba, hindi po nila feel yung pagte-thank you nila na may asawa sila. Ilan ho dito may asawa? Taas ang kamay. Sabihin mo nga sa asawa mo, thank you, naging asawa kita. Give thanks always for all things. In other translation, ganito po pagkakasabi. Give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Always and in everything. Colossians 3:17. And whatsoever you do in word or deed,
do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Napakahalaga po na maunawaan natin ngayong araw na ito ang magpasalamat sa Diyos. Can I hear amen? Now, in this story, makikita po natin, doon sa binasa po nating talata kanina sa Luke chapter 17, makita po natin ang Panginoon kasama po ng kanyang mga disciples, sila po ay nagtra-travel. Okay? At sila ho ay, sabi po ng Bible, on their way to Jerusalem. Ang Panginoon ay naglakbay between Samaria and Galilee. Siyempre, alam niyo naman po natin, ibig sabihin, pag sinabing Samaria, ang mga nakatira doon ay mga Samaritan. Okay? And they need to pass through Samaria. And I want to tell you, brothers and sisters, ang mga Hudyo, hindi po nila kaibigan o hindi po sila vibes ng mga taga-Samaria. May gap ang mga yan. And nung sila po ay naglalakbayan, sabi po ng Bible, they pass through a village. Sa isa pong baryo sila ay lumakad at dumaan. At sabi po dito sa Bible, nakita ng Panginoon yung 10 lalaki. Okay? At yung 10 lalaki po nito, nakatayo po sila from a distance. Hindi po malapit, may distansya pa rin. Pero tanaw mo na, nakikita mo na ang itsura ng kausap mo. And these 10 men na nakita po ng Panginoon, they are lepers. Pag sinabi pong lepers, a person with leprosy. A person with leprosy. So from a distance ay nakita po nila ang Panginoon na dumarating. At nakita din po ng Panginoong Hesus ito pong 10 lalaki na ito na punong-puno ng leper, na punong-puno ng leprosy. Sa atin po kasi hindi masyadong kilala o hindi po natin masyadong alam kung ano pong ibig sabihin ng leproso. But at my age, marami na po akong nakitang leprosy kasi nung nag-aaral po tayo sa Bible, gusto ko talagang makita itsura ng may leprosy. Alam mo, nakakatakot tingnan. Gusto ko sana maglabas sa picture pero baka hindi kayo makapag-lunch. Sayang naman yung inihanda ninyong date mamaya. Pero yung mga leprosy, yung mga may leprosy, mga kapatid, punong-puno ng bukol, naaagnas ang kanila pong laman. Yung iba po ay nauhulog na lamang ang kanilang tenga. Nawawala yung kanilang mga fingers. Dahil ito po ay isang sakit na kakaiba. At hindi lamang siya sakit na kakaiba, but according to the Old Testament, kung pag-aaralan po natin ng leprosy, it is a curse sa isang tao. At marami po siyang ibig sabihin kung aaralin po natin ang Biblia. And these lepers, according to Leviticus chapter 13 verse 46, meron ba tayo? Leviticus 13 verse 46. 13. As long as he has the infection, he remains unclean. He must live alone and he must live outside the camp. Ang mga lepers ay outcast sa community. Kaya nga po tayo sa Pilipinas, meron pong island, lahat ng mga may leprosy doon dinadala. At walang po pwedeng pumunta doon, bukod lamang doon sa mga talagang itinalaga ng government na mag-alaga sa kanila. And so in this story, the leper, kung papansinin po natin, they are outcast. Wala pong kumakausap sa kanila. Hindi sila po pwedeng sumama sa komunidad. At ito po yung klase ng taong
nakita ni Jesus at ng kanyang mga disciples. Malayo pa lang. Siguro po yung village po na pinuntahan nila o dadaanan po nila, it is a village full of lepers. Kaya from a distance ay nakita nila ang Panginoon na lumalapit sa kanila at sinabi, Lord, Master, have mercy on us. At hindi lamang isa, 10 na mga tao na meron pong severe leprosy ang nakatagpo ng Panginoon sa mga panahon na yan. And you know, brothers and sisters, gaano kaya kahirap para sa kanila? Yung nakikita nila ang bawat isa sa kanila, kinakain ng di ko maintindihan kung anong bakterya, yung umuubos sa kanilang mga laman. Siguro pag nagkikwentuhan sila, Uy, Pards, tanggal yung tenga mo ah. Ikaw din. Yung 10 daliri lang ang inaawit mo kahapon, ngayon 9 na lang. Di ba? And you know, can you imagine kung gaano kahirap na yung mga mahal nila sa buhay, hindi nila makita, hindi makausap. Pare-pareho ng sitwasyon. Kaya nga po, sadyang napakahirap ng sitwasyon po ng 10 lepers po na ito. And so even from a distance, they know kung sino po yung kausap nila. Because I believe sa sobrang hirap po ng kalagayan nila, too much pain every day, every night. Malamang ang prayer nila, Lord, have mercy on us. Di po ba? Pag tayo po nagkasakit at sobrang pain ang ating sakit lahat yata ng mga santo tinawag na natin. Can I hear amen? Ilan na sa atin nagkasakit ng ngipin? Nasubukan nyo na ba? May mga nagkasakit ng ngipin na talagang inuuntog nila yung ulo nila. Sa sobrang sakit. Minsan sinasabi pa natin, sana tiyan na lang masakit, wag ng ngipin. And you know, brothers and sisters, the pain nung pong 10 lepers po nito, ganun ka-severe. And they're waiting for a solution. They're waiting for a miracle. Hanggang sa dumating ang Panginoon dun sa kanilang lugar. Kaya nga kahit napakalayo, nakita nila, nakilala nila, ito yung Messiah. Ito yung hinihintay natin. But you know, brothers and sisters, today, gusto ko lamang din po ipakita po sa inyo. Ang leprosy is not just a disease. But leprosy also is a picture of sin na ang taong may sala o nagkasala, pangarap niya na makatagpo ang Panginoon na magpapagaling sa kanya. Kaya nga po, yung mga lalaki ay nagsabi, Jesus, Master, have pity on us. Sabihin nga po natin, have pity on us. Maawa kayo sa amin. At nung narinig ng Panginoon yung kanila pong pagmamakaawa, may sinagot ang Panginoon in verse 14. Pwede po ba nating makita? When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. Anong kailangan po ng mga lepers? They want healing. Ang kailangan po ng mga leprosy, yung miracle, na sana gumaling na sila. Pero nung nagsabi sila, Panginoon, kahabagan mo kami. Ang sagot ng Panginoon, pumunta kayo sa mga pare, magpa-check kayo ng attendance. Kung kayo po nasa katayuan nila, answered prayer po ba to? Kung tayo po na nagbabasa ng mga Biblia ngayon, ay babasahin lang natin ng ganyan, hindi po natin maintindihan. But because Jesus is the Word who became flesh, alam niya ang kanyang sinasabi
Alam niya ang kanyang ginagawa. And so Jesus told these people, "Go show yourselves to the priest," and they went. At habang sila po'y naglalakad, meron pong nangyari. Anong sabi po ng Bible? Sa verse 15? No, verse 14. And as they went, they were cleansed. And as they went, habang sila po'y naglalakad, papalayo, nakita po nila, umaayos yung kanilang mga kutis, yung kanila pong mga problema, gumaganda. Pero alam nyo, ang punto kung bakit sinabi ng Panginoon, "Go show yourself to the priest," it is the right answer na dapat gawin ng mga meron pong leprosy. Dahil, pag sila po ay pupunta sa mga priest nung araw, according to the tradition sa Israel, meron pong mga gagawin na mga tradisyon ang mga pare para yung pong mga lepers na ito ay gagaling at tumanggap ng kanilang kagalingan at sila po ay matanggap ulit sa kanilang komunidad. Sino ang magbibigay ng hudyat na po pwede silang bumalik sa community nila? Ang mga pari nung araw. Ang mga pari nung araw. Pero hindi lahat ng tradisyon na ginagawa ng mga pari nagkakaroon ng resulta sa buhay po ng tao. But Jesus commanded them, "Go, show yourselves to the priest." And so when the 10 lepers ay nag-umpisa na pong pumunta at gawin yung sinasabi ng Panginoon, because they were expecting na yun pong mga pari, they do the ceremony for them. Pero papunta pa lamang sila sa mga pari, gumaling na sila. Amen. Sabi mo sa katabi mo, papunta pa lang, gumaling na. So sabi po ng Bible, nakita po nila ang kanilang mga sarili, yun pong naaagnas na kanila pong mga laman, ay nag-umpisang umayos at nagkakaroon po sila ng kagalingan. But you know, brothers and sisters, yung pong kagalingan po na ito is just an outward healing. The 10 lepers were cleansed outwardly. Their leprosy had been healed, but they were still spiritually leper. Can I hear amen? Dahil ang tao natural sa kanya na ang kanya pong mga nakikita lamang ay ang mga bagay na nakikita, na hawakan ng tao. So the people, the lepers, nung sila po ay tumanggap ng kanila pong kagalingan, tuwan-tuwa po sila. Dahil napansin po nila yung pain marahil ay nawala, yung pong mga sugat nila ay unti-unting gumagaling. So the 10 lepers were very happy. Pero hindi po nila alam at hindi po nila naintindihan, ang tao po ay meron pong tatlong bahagi. The body, the soul, and the spirit. Can I hear amen? So the lepers were outwardly clean, but the inside still dirty.
And it's only Jesus na po pwedeng magbigay ng tunay na kagalingan, not only the outward part ng tao, but even our inside out ay kaya po niyang pagaling. So, nung sila po ay tumanggap ng kanila pong kagalingan, ano po sabi ng verse 15? One of them, when he saw he was healed, nung nakita niya, gumaling siya, siya'y bumalik, came back praising God in a loud voice. Sabi nga po natin, loud voice. Kung kayo po tumanggap ng ganyang uri ng kagalingan, yung unti-unti na naglalaglagan ng tenga mo, nauubos na ang laman mo. Di ba? Pagkatapos nakita mo, biglang na-restore. Yung nauhulog na sanang daliri mo, biglang naikabit at gumanda. Paano ka magpasalamat sa Diyos? Pwede bang secret? Kung sa panahon natin ngayon, siguro napuno ang Facebook ng pasasalamat mo. I-flex mo lahat. Di ba? Magtawag ka ng mga tao at pagsabi mo sa kanila, "Oy, gumaling ako!" Isipin niyo itong tenga na ito, humihiwalay na, ngayon okay na. Paano ba tayo magpasalamat sa Panginoon kapag tayo tumanggap? And so this man, nung nakita nila, sabay-sabay silang papunta sa mga pari, nakita niya gumaling. Bumalik siya kay Jesus. Ano sabi po doon? Nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. At siya po'y nagpasalamat na siya po ay gumaling. Can I hear amen? Pero ano po sabi ng verse 16? He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Ang nakakatuwa po dito, Samaritana pa yung bumalik. Isang taong hindi kilala ang Panginoon. Isang taong makasalanan. Outcast ng mga Israel, pero kilala niya, alam niya kung anong dapat na ibigay sa Panginoon. And he was a Samaritan. At alam niyo, nakakatuwa dito po sa nakita natin sa istorya. Isa lang ang bumalik, yung siyam nagtuloy-tuloy. Yung siyam dumiretso. Yung isa nakaisip ng tama at siya po ay bumalik sa Panginoon at nagpapasalamat. At ang sabi po ng Bible, with a loud voice, he glorified God. You know, brothers and sisters, when God bless us with something, lalo na po yung mga pinag-pray natin ng matagal, the first thing that we should do when we receive our answered prayer is to go back to God and praise Him and thank Him. Can I hear amen? Can I hear amen? Sa lahat ng pagkakataon, in all circumstances, ang sabi po ng Bible, in every answered prayer na meron po tayo, do karapatan natin mag-enjoy sa mga tinanggap po natin, but learn to go back to God and give Him praise dahil siya ang dahilan kung bakit ka pinagpala ng Panginoon. Amen? Nung ako po ay nag-umpisang maglingkod sa Diyos, nalala ko, ang hirap din po ng buhay. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kailan ba ako po pwedeng mag-breakthrough?
Kailan ba ako po pwedeng, naranasan po kasi natin sa buhay natin yung pupunta ka sa school. Alala ko nung araw, nag-ROTC po ako. Kailangan mag-pack lunch dahil doon sa school namin, hindi po kami pwedeng mag-ROTC doon. So I need to go to UP Diliman. At alam nyo, nakakaawa lang isipin, nakakatakot isipin, nakakalungkot isipin. Yun ang baon mo, ang ulam mo ay saging na yung green, na kinakailan kong kumain sa toilet dahil nahihiya po ako na ang aking ulam ay saging lang at saka kasama ng kanin. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, kung totoong Diyos ka, pwede mo ba akong pagpalain? Can you bless me, Lord? Sumagot ang Panginoon, and He blessed me. Binigyan ako ng work, na-promote, and God gave me business while I'm working. Kaya kung pag-uusapan ay pagiging milyonaryo, naranasan ko din pong naging milyonaryo. I know the feeling of being poor, and I know the feeling of having money. Pero alam nyo, isang bagay na natutunan ko, kahit pag ginawa ka ng milyonaryo ng Panginoon, bumalik ka pa rin sa Diyos at magpasalamat. Can I hear amen? And I'm so proud to tell you, my brothers and sisters, lahat po ng milyon ko naubos. Pero walang pag-alinlangan sapagat naggamit ko sa gawain ng Diyos. Nung naubos lahat, sabi ko, Lord, naubos lahat. Paano na to? Mag-aasawa ako. Dahil ang huling business na inumpisahan ko po bago ako mag-asawa is ice cream. Business partner ko si Claire. Nakakalungkot dahil yung ice cream po namin nalugi. Ang tanging kita, yung pag-ibig naming dalawa. Sabi ko, Lord, paano yun? And I am a full-time pastor, provincial pastor po ako dati ng Kalinga nung araw. Mag-aasawa ako, Brad. And the only money I have is 15,000 pesos. Galing po dun sa milyon na hawak ko, 15 na lang nung mag-uumpisa kaming magpamilya. Pero alam mo, nung nag-asawa po ako, nanalangin ako ng babae na maging partner sa buhay, binigyan ako ng Diyos. Alam niyo ginawa ko nung nag-asawa na kami ni Claire? Kasama ko siyang bumalik sa Panginoon at naglingkod sa Diyos. Can I hear amen? Huwag na huwag kayong papayag na kapag tinanggap mo ang answered prayer mo na bigyan ka ng asawa, ang asawa mo ang dahilan na hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Be careful. So I took my wife, we go back to God in the presence of God and we serve God. At hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Akala ko noon, hindi na kami mabubuhay. Akala ko noon, imposible na kami mag-breakthrough. So I started a small business while doing my pastoral ministry. Nagtinda-tinda po ako ng mga gamot. With my motorcycle from Tuguegarao, lahat ng mga sari-sari store sa Kalinga, dinadalian ko ng gamot. Praise God, and I am earning. At hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. And we prayed for a baby. Binigyan kami ng isa, si Ruth. Pero hindi maging dahilan ng anak na hindi ka bumalik sa Panginoon at magpasalamat. Can I hear amen? Binigyan kami ng pangalawa. Hindi yan ang dahilan na hindi ka bumalik sa Panginoon at magpasalamat. In all circumstances, learn to go back to God and give Him praise.
ka-blessing or trial, go back to God. Dahil alam mo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo dahil sa Panginoon. So when God bless us with something that we have prayed for, the first thing we should do is to thank God. Can I hear amen? Kaya nga po yung 10, nung nakita sila ng Panginoon, go to the priest and show yourself to them. Sila po'y pumunta. At nakita nila, oy, gumagaling tayo. Brad, nakita mo, nalalaglag na yung ilong mo, okay ka na ngayon. Pero yung isa nung nakita niya, hindi siya masaya na hindi siya bumalik sa Panginoon at magpasalamat. Anong ginawa nung Siyam? Dumiretso. Pinakita sa pangapari yung kanilang kalagayan. Amen? They enjoyed the blessing, but they forgot saan nanggaling yung blessing na ito. Brothers and sisters, one sign of the last day. Isa po na sign na tayo po ay nasa last days na, ay yun pong ang mga tao ay hindi na marunong magpasalamat. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Pwede natin ipakita? 2 Timothy chapter 3. One to 7. Can we read it aloud? But mark this, there will be terrible times in the last days. Verse 2. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful. In the last days, ang sabi po ng Bible, mapupuno ang sanlibutan ng mga taong walang ibang mahal kundi ang kanila pong mga sarili. Lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, and people who do not know how to thank God, and even people who do not know to thank even those people na tumulong sa kanila. People that are unholy, verse 3, without love, unforgiving, slanderous, without control, brutal, not lovers of the good. In the last days, you will see these people. Can I hear amen? Can I hear amen? Halata ngayon, napapansin ngayon. Tingnan niyo po mga tao. Atin-atin lang to. Kahit sa ayuda nag-aaway. Bakit 3,000 lang? 5,000 sa kabila. Di mo nga pinaghirapan yan. Binigyan ka lang eh. Di ka ba marunong magpasalamat? Are you with me? Para bang utang na loob na ikaw pa ay bigyan? Di ba tayo marunong magpasalamat sa mga bagay na binibigay sa atin? Alala kami nung araw, tinanong namin yung anak namin, bakit ito lang grade mo? Sagot sa amin, magpasalamat tayo. Buti nga may grade, kaysa wala. But sometimes tinatago po natin, we need to be very positive. Kinakailangan maging positive tayo. We need to aim for more. Okay? Pero tingnan natin mabuti, anong nangyayari sa mundo po natin sa mga panahon po na ito? People are ungrateful. Ilan ho dito mga magulang? Ilan sa atin ang tumanggap ng pasasalamat galing sa mga anak natin, sa mga almusal na niluto natin at inihanda para sa kanila pag umaga?
Meron bang nag-thank you? Kasi minsan ang isip ng mga anak, tungkulin ninyo yan. Ang pakainin kami. Arugain kami. Di ba? Ganyan ang isip. You know why? Because the devil is trying to pollute the minds of the people, especially in the last days. Mga asawa, pag tayo po inabutan ng pera, nagpapasalamat ba tayo sa mga asawa natin? Dahil madalas ang isip, bakit ito lang? Kulang ito. Pero tinanong mo ba magkano sweldo niya? Tinanong mo ba kung magkano din ang pangangailangan niya? Tinanong mo ba kung magkano ang operational expense niya? Bihira na ang mag-thank you. Can I hear amen? Girlfriend na dinate. Dinala ka sa may siomay. Nag-thank you ka ba sa boyfriend mo na nang libre sa'yo? Di mo ba alam na hindi na nag-shampoo yan ng ilang araw para lang sa siomay? Hindi ba? People are becoming ungrateful in the last days. And I'm warning you, church. I'm warning you, brothers and sisters. If we allow these small worms to eat ang atin pong pagkatao, lalong-lalo na po ang pagiging Kristiyano natin, isang araw makikita po natin. We are like the lepers receiving our healing. Akala natin okay na. Pero meron kang isang dapat gawin, ang bumalik ka sa Panginoon at magpasalamat ka sa Kanya. So one of the signs of the last days are, yung pagiging ungrateful. Pagiging ungrateful. So we need to be very watchful on these things, brothers and sisters. Akala natin okay lang. But ang pagbabigay po ng pasasalamat sa Diyos, katulad ng nabanggit ko kanina nung gumpisa po tayo, it is a sign of worship. It is a sign of worship. When God gave us our answered prayer, you need to enjoy the answered prayer. Yes, karapatan mo yan. I-enjoy mo yan. Sabi po ng Bible, ask everything or anything you want and God will give it. Number 1, for the glory of the Father, and that for our joy who receive it will be complete. Sabi nga po natin, complete. Say it again, complete. Say it again, complete. We receive our answered prayer, pero tingnan po nating mabuti yung completeness ng joy na tinanggap po natin when we receive our answered prayer. So makita po natin yung isa bumalik. Pagkatapos po niyang bumalik, ano pa sabi po ng Bible? Nakakatuwa po itong tagpo na ito Verse 16 of Luke chapter 17. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Now, sa verse 17, pwede po ba nating basahin? 17. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Kasama po niya yung kanyang mga disciples. Sabi po niya, di ba 10 ang gumaling? Nagsabi ang Panginoon, go to the priest, show yourself to them. Di naman nakita ng Panginoon ng mabuti kung sino sa kanila ang may leprosy kung gaano kalala. Pero sabi niya, di ba 10 ang gumaling? Where are the other 9? Tinanong ko sarili ko, sino ba tinatanong ni Jesus nung panahon na yan? Yun bang isang bumalik? Hindi. Kasama po ng mga disciples. Parang ganito, kasama ko yung mga disciples. So nakita nila, nung gumaling sila,
Nasaan yung siyam? Hindi ba alam ni Jesus kung ano nangyayari? He knows it very well. Alam niyang 10 ang binigyan niya. Pero alam din niya na isa lang ang bumalik. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos ang lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, alam niya kung bumalik ka. Alam niya rin yung hindi. You cannot fool God. Can I hear amen? Kaya mong palusutan si Kapitan. Pero hindi mo pwedeng palusutan ang Panginoon. For even the very number of your hair, God knows it. Even the very intent of our hearts, God knows it. Can I hear amen? So sabi ng Panginoon, we're not all 10 clans, di ba? 10 ang gumaling. Sabi ng mga disciples, bakit Lord, hindi mo alam? Jesus already know the answer, but was making a point to the disciples with a question. Dahil gusto lamang sabihin ng Panginoon sa kanyang mga disciples, I know what is happening. I know the real score. Can I hear amen? I know the real score. So even in this generation, the thankless generation, tayo po na nandito ngayon, we need still to decide to be thankful. Can I hear amen? Kung ang iba hindi marunong bumalik at magpasalamat sa Diyos, tayo na nandito ngayon, marunong tayong bumalik at magpasalamat sa Diyos. Where are the 9? Ang tanong ng Panginoon. Kasi dalawa yung tanong yata dyan, di ba? Were not all 10 cleansed? Di ba, 10? Where are the other 9? Dahil hindi ba alam ng Panginoon kung ano yung nangyayari? No, alam ng Panginoon. Tinanong din niya yung nasaan yung siyam. Dahil gusto po niyang maintindihan ng kanyang mga disciples. And even the disciples of today, God knows what is happening. Can I hear amen? Hindi lamang tanong ito para sa kanyang mga disciples nung araw. Tanong ito sa atin na nag-aaral ng Biblia ngayon. Church, gusto ko pong maunawaan natin, kapag ang Panginoon kausap po natin, hindi siya katulad nung kaibigan mong joker. Do you get my point? Can I hear amen? Hindi siya yung kaibigan mo na kausap mo na kapag nasa alanganin na sitwasyon ng usapan mo, joke lang, ikaw naman, hindi ko na mabiro. Dahil hindi po joke, ang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka sa kasalanan mo. Sabi mo ka sa katabi mo, it is not a joke. Can I hear amen? Hindi rin po joke nung inaayos ka ng Panginoon sa womb ng nanay mo, and He created you perfectly, at iningatan ka ng Panginoon, He is not joking, He is very serious. So church, listen, maging kayong lahat na nanonood ngayon, huwag mong gawing biro ang buhay Kristiyano mo because God is not joking, God is not kidding, He is a serious God when it comes to your salvation. Can I hear amen? Gawin mo ng biro ang lahat, pero huwag mong gagawing biro ang sakripisyo ng Panginoon na ginawa niya sa iyo. And to tell you this,
hell is not a joke. Hell is real. Can I hear a man? Can I hear a man? Kung kaya nating palusutan ang lahat, akala natin hindi tayo nakikita. No. 24/7, God is watching on us. So God, when Jesus asked, where's the 9? Napakaseryoso po niya. Alam niyo po ba na nabanggit po sa Biblia na nagsisi ang Panginoon kung bakit ginawa niya ang tao? Nabasa niyo na po ba sa Bible yan? Ilan ang nakabasa? Alam niyo po ba na dumating sa punto ng isip ng Diyos, nagsisisi siya na gumawa siya ng tao. Dahil magkatapos niyang mahalin, pagkatapos niyang tinanggap, mas ginusto pa rin ng tao ang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Gaano kasakit yon? Yung mamahalin ka, inaruga ka, pero hindi ka pinapansin, tinakasan mo pa rin. Ilan sa atin ang mga magulang ang ganyan? Nagmahal tayo ng mga anak natin. Wala tayong pinangarap na masama para sa kanila. Ikabubuti nilang lahat. Pero hindi tayo pinapakinggan. Hindi tayo. They don't consider our feelings. How do you feel? Minsan dumarating sa punto, sana maibalik ka ulit sa aking sinapupunan. Pangit naman yung sabihin natin, sana hindi na kita naging anak. Masakit po yun. Can I hear amen? Kaya nung pagkatapos mong binigay yung kagalingan na, gagaling na kayong lahat. Everyone was so happy. They're receiving their miracles. Nare-restore. Pero walang bumalik. Sige, magpakita na tayo sa mga pare. Makita na tayo, check tayo ng attendance. Kailangan makuha natin yung ating clearance na babalik na tayo sa community natin. Yan ho ang excitement nila. Pero isa, ang meron pong kakaiba mag-isip, ang bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. Can I hear amen? Now, brothers and sisters, none of them returned to glorify God except for the stranger, the Samaritan. Now, gusto ko pong makita natin ang point po nito. In verse 19. Verse 19. Pwede po ba natin basahin natin ng sabay-sabay? Can we read it again? Nung inaaral ko po ito, tuwan-tuwa po ako dahil sabi ko, ang unang instruction ng Panginoon, pumunta kayo sa mga priest, magpakita kayo, magpa-check kayo ng attendance doon. Pero yung siyam, pumunta doon sa mga pare. Pero yung isa bumalik. At nung nagpasalamat sa Diyos, nung nagpasalamat siya kay Jesus, anong sinabi ng Panginoon? Sige, habulin mo yung siyam. Pumunta ka din sa mga pare. Ganun ba sinabi niya? Hindi na. Iba ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Then He said, rise and go. Your faith has made you well. In other translation, your faith has made you whole. Hindi mo na kailangang magpakita sa mga pare. Hindi mo na kailangang magpakita sa kanila. At ito po yung kakaiba na po pwedeng tanggapin ng isang taong marunong magpasalamat sa Diyos. The 9, they enjoy, they display the glory. Okay? Pero yung isa nagsabi na bumalik at nagpasalamat sa Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, arise, go. Your faith has made you well. They may enjoy yung kanilang bagong kutis.
They can present it to the world, and the world will accept them. But the one who went back to Jesus at nagpasalamat, hindi mundo ang tumanggap sa Kanya, ang Panginoon ang tumanggap sa Kanya. Can I hear amen? For what shall it profit a man if he gains the whole world? Pwede mong tanggapin yung appreciation, yung pagkilala ng mga pare at ng mga tao? Yes. Pero alam mo, iba yung sinabi ng Panginoon, your faith had made you whole. Ang Panginoon na nagsabi, ang Lord nang nag-seal nung sinasabi niya ito. Can I hear amen? So Jesus tells his faith had made you whole. Alam niyo mga kapatid, yung pong leper po na ito. Kung papansinin po natin, yung 9 tumanggap ng kanila pong kagalingan outwardly. But the grateful Samaritan, tinanggap po niya hindi lamang ang kanyang healing, kundi tinanggap niya ang kanyang salvation. Can I hear amen? Can I hear amen? And remember, the blessing na ibinibigay po ng Panginoon sa atin, hindi tumitigil sa atin. The second, the third, up to the fourth generation, they will enjoy the blessing. Huwag mong titingnan lang ang ngayon. Huwag mong titingnan lang ang ngayon. Remember the second, the third, and the fourth generation na po pwedeng makinabang sa obedience mo sa mga panahon po na ito. It was not his thankfulness anyway na nagbigay po ng kagalingan sa kanya, but his faith. And you know, brothers and sisters, today, nawa dito po sa napag-aralan natin, matuto po nating alamin sa buhay po natin. Every day in our lives, may mga bagay po na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Young people, lahat po yata ng mga estudyante ganito pangarap, Lord, i-bless mo lang aking pag-aaral. At magkaroon kami ng trabaho. Maglilingkod kami sa iyo. Magpupuri kami sa iyo. Nung ginrant ng Panginoon, ano nangyari? Alala ko yung kwento Magkaibigang sa bungero. Dumaan sa simbahan. Sabi po nung isa, Lord, panalunin mo lang kami. Lahat ng mapapanalunan namin, papagawa namin tong simbahan. Tinapik siya nung kasama niya. Anong sinasabi mo? Anong maiiwan sa atin? Binobola lang natin. Every prayer na sinasabi natin sa Panginoon, naririnig ng Diyos. Every prayer na sinasabi natin, naririnig ng Panginoon. At hindi niya lamang narinig, tinutugon ka. Meron siyang ginagawa. Huwag ho tayong lumimot sa Diyos. Can I hear amen? Masakit kung tayo po ang limutin ng Panginoon. Pero hindi po siya ganon kadali lumimot. Alam mo kung bakit? Pwede bang tumingin lahat sa akin? Your names are graven in His palms. Pero walang naglingkod ng tama sa Diyos na Kanya pong pinabayaan. Walang bumalik sa Panginoon na hindi po tumanggap
ng pagpapala ng biyaya higit sa kanyang inaasahan. Can I hear amen? Church, today, ang dami mong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Tulad po nung nabanggit ko sa inyo, nung nag-asawa po ako, bumalik kami sa Panginoon at 2 po kami naglingkod sa Diyos. Dumating si Ruth, kasama po namin siya. Bumalik sa Panginoon at naglingkod. Si Ezra, lahat ng aking mga mahal sa buhay, bumalik kami sa Panginoon at naglingkod. Bago po makalimutan ito, alam niyo sa church, meron po ako isang hinahangaang tao. Marami po akong hinahangaan, isa-isa lang, hindi ko kayo mapagsabay-sabay. Ito pong taong ito ay galing pa sa malayo. Ilan ho sa atin ang mga baby? Lift your hands, please. I know it's not easy. Kanina lang, kailangan kong mamalo para gisingin yung kasama namin sa bahay. Kasi pupunta kami sa church. Talagang namalo ako. Pero hindi ko lang ma-imagine, ito pong taong ito, magta-travel pa from Piat with 3 babies, at dadaanan pa niya ang ibang tao sa Solana. I'm talking about Glenn and the wife. Gaano po ba kahirap bangunin yung pong kanilang mga anak? Every Sunday is a warfare. From Piat to here. Kailangan bangunin mo yung anak mo. Ang cute pa man din nila. 3, 4 na anak, gigisingin mo. Pati kasama mo sa bahay, kinakailangan gisingin mo sila. Iiwanan mo yung mga baboy mo. Dahil may mga alaga po sila, mga baboy. I can just imagine how early na nagigising po sila. Pero kinakailangang bibit-bitin ko ang lahat ng aking pamilya at kami ay magpasalamat sa Diyos. Siya po yung nagda-drive ng kanilang sasakyan. At kung minsan inaatake pa siya ng kanyang arthritis, gaano kahirap apakan ang preno at ang clutch para lamang makarating ka sa church. But you know, to tell you, Urmanita family, you inspired me so much. Isa kayo sa dahilan kung bakit excited ako maglingkod sa Diyos. Dahil kung nakikita mo kung ganito ka kasigasig ang mga members mo sa church, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ito yung mga taong babalik kami sa iyo at magpasalamat. And I'm looking forward. The blessing will flow, not only to Glenn, not only to the wife, but even to the 3rd and 4th generation. Can I hear amen? Hindi ko po sinasabi ito to compare kayo. Sinasabi ko po ito to inspire you, my brothers and sisters. We have all the reasons to go back to God and give thanks to Him. Can I hear amen? Can I hear amen? Lahat tayo may problema. Lahat tayo merong turmoil. Pero, huwag kang magsawang bumalik sa Panginoon at maglingkod sa Diyos. Kahit pa, tayo na yung pinayaman ng Panginoon, huwag mong lilimutin ang Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit sa tagumpay mo, huwag mong lilimutin ang Panginoon. Amen? Kahit nandun na tayo sa tugatog ng tagumpay sa akala po natin. Pero tatandaan po natin, makakarating lamang tayo doon dahil sa Panginoon. Wala tayong po pwede may pagmalaki. Dahil pag binawi ng Panginoon yan, napakalaking kalungkutan natin.
Can I hear amen? Shall we just close our eyes? Hallelujah. Think about this today. God is so good. He answers prayer. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Shall we all rise, sing it again? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Shall we raise our hands? And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Church, before we sing this song again, shall we open our lips and just thank God for every favor and grace that we receive? Thank God for His faithfulness. Every prayer na sinambit ng ating mga bibig ay narinig ng Panginoon. Walang hindi niya tinugon. For even when we answered wait, and even when we answered no, it is an answered prayer. For it is for your benefit. He is a faithful God who gives the desires of our hearts. We've been sick and we prayed for miracle and we receive our healing. Thank God for that. You prayed for a breakthrough and God gave you a breakthrough. Thank God for that. You prayed for a partner and God gave you for a partner. It is a favor from the Lord. Thank God for your wife. Thank God for your husband. Thank God for your children. Thank God for your health. Thank God for the health of your families. Thank God of whatever you have. Whatever we have now, it's all from the Lord. Even the very position
na ibinigay ng Panginoon sa atin. It is a blessing. Can we just lift our hands as high as you can and say to your God, thank you. Thank God for that. Today you will receive more. You will receive more. More of His blessing, more of His grace. If you believe, thank God. Thank God. God will make you whole. God will make whole. Jesus, thank you for your grace, for your faithfulness. You are God. You are God. Panginoon, hindi ka nagkulang. Nung humingi kami, binigyan mo kami. Ngayon, nagtagumpay kami, Panginoon. Sa tagumpay namin, kasama ka namin, O Diyos. Sa lahat ng laban namin, kasama ka namin. Kung ano man ang tinatamasa namin ngayon, Panginoon, dahil sa iyo. Dahil, Panginoon, sa church na nanalangin para sa amin. And that, Lord, we know today, we have all the reason to thank you. Come on, church, give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say that I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for the very last time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Come on, shall we just say thank you, Jesus? Thank you for your grace. Thank you for your healing. Thank you for the deliverance. Thank you for the salvation. Thank you for the redemption. Thank you, Lord God, for all the breakthroughs. In the name of Jesus. Thank you for our families. Thank you, God. Thank you. You are Jesus. You are God. Hallelujah. We bless you, God. We bless you. We bless you. So, Lord, ang aming dalangin ngayon, Panginoon, make your people whole. If you are in need of a favor or grace from God, ngayon at nakabalik tayo sa kanyang presensya, pwede po ba nating sabihin sa Panginoon, Lord, make me whole. Lord, make me whole. Make it as a prayer from your heart now before we close. Make me whole. Pray for your family. Lord, make my family whole. God is faithful. God is faithful. Again, I encourage everyone, every day,
learn to go back to God and give Him praise and give Him thanks. Sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng lahat nating mga pangangailangan. Siya lang dahilan kung bakit may tagumpay. Siya lang ang dahilan kung bakit may kagalingan. Siya lang ang dahilan kung bakit ano man ang meron tayo ngayon dahil lamang sa Kanya. Lord, I speak blessing for your people now. May you bless all the works of their hands. Bless their health. Bless their families. Lord God, I pray, alalahanin mo sila, Panginoon, sa araw-araw nilang panalangin. At alalahanin mo kami, Panginoon, sa mga panahon, maging sa mga panahon ng pagsubok. Lord, ito po ang aming panalangin sa iyo. Ang babalik kami at ikaw ay papurihan at pasalamatan sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga pagpapala mo. Lord, malugod ka sa buhay po na ito. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, as a sign of your goodness, O God. Hindi lamang sa pamilya namin, but even to the people, Panginoon, in the workplace kung saan kami naroroon. Let our testimony, Panginoon, ay magbigay nga ng pagpupuri sa iyong pangalan lamang. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pong pag-uwi at patuloy po na papurihan ka namin sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Do you want to touch heaven Amen. and bring change on earth? Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Can we shout and say, thank you, Lord? Thank you, Lord. We thank you for the victory, oh God, for the breakthrough today, Lord. And so we praise your name. Hallelujah. We pray that we touch your heart today, Lord, and we bring healing to our land, oh God. Oh, we will seek your face, Almighty God. Turn and pray for you to heal our land. Father, let revival start in us, and every heart will know your kingdom come. Never looking back, we'll run the race. We're giving you our lives, we'll gain the prize. We will take the harvest given to us, and though we sow in tears, we reap in joy. Hallelujah, lifting up the name of the Lord in power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Lifting up the name of the Lord in power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Touching heaven, changing earth. Send revival, Lord Jesus. Send revival, send revival, send revival to us. Send revival, send revival, send revival to us. Send revival, Lord. Send revival to this generation, oh God. Send revival to us. May all hearts be grateful, oh God, and giving thanks to your holy name. Send revival, send revival to us. Lifting up the name of the Lord in power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Lifting up the name of the Lord in power and in unity. We will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Touching heaven, changing earth. Touching heaven,
heaven, changing earth. Touching 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 heaven, changing earth. Woo, hallelujah! Thank you, Jesus! Can we shout and say, thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Hallelujah, we thank you, Lord. And we bless your holy name. Hallelujah. So see you again next Sunday. Praise God and continue giving Him the thanks. Amen.